Hello mga ka-legit lover gods, another updates po tayo ngayong gabi kung saan ay may updates po tayo kung saan tuloy na nga ang partnership ng dalawang malalaking at mayayamang tao dito po sa Pilipinas, kung saan isa po ito sa mga inaasahang malaking investment na papasok sa TV5 and of course bilang isa sa mga sponsors din ng EAT ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago nga tayo magpatuloy sa ating mga updates ngayong araw, of course, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit lover gods po natin na lagi nag-aabang at nakaantabay sa lahat ng ating mga updates. Thank you so much sa inyo pong panonood at pagsubaybay. And this time, i-shoutout po muna natin ang ilan sa mga legit subscribers. Unahin natin si Mr. Malyari Mascareñas. Hello po sa inyo pong palagi ang panonood at isa lang lagi niyang request na tayo po ay mag-shoutout sa kanya, no. And this time, ito na nga, no, ngayong araw ay kinumpirma na kumbaga parang talagang sobrang nagtre-trend po yung ginawang in her first debut single ni Mr. Zombie, no. At ngayon nga inatapos na rin ang ilan sa mga spekulasyon at issue kung saan ito daw pong ito po ay tinapos na po, no, dahil yung issue po patungkol dito kay Zombie Toge na meron daw silang something nitong si Jose kaya wala siya. So ngayon tinapos na po yung issue na yun, ano, wag na po tayo masyadong maging intrigero, no, patungkol sa issue na yun dahil still kabilang pa rin po si Zombie Toge. At ngayong araw nga October 24, 2023 ay sineselebrate nga ni Mr. Toge, Zombie Toge, ang kanyang kaarawan kung saan katulad ng kanyang ipinangako na sa oras ng kanyang birthday ay maglalabas po siya ng kanyang first ever single. Ang maganda lang dito is nangyari to during the time kung saan po siya ay kabilang sa mga legit lover gods. Nakikita natin na yung influence ng TVJ ay na shadow, no, dito po kay Mr. Zombie Toge sa mga baguang artista katulad niya at ni Miss Atasha Mulak. Nakita naman natin maging si Atasha po ang dami niyang engagement. May mga paparating pa siyang proyekto kung saan ino-offeran po siyang gumawa ng isang teleseries at mas dumami pa yung mga commercials niya. Pero as of now, parang isinasantabi muna ni Miss Atasha yung mga offer na yun kasi parang ayaw niya munang mawala sa limelight ng EAT kasi syempre kakapasok niya lang sa showbiz, so kailangan niya pang kumain na maraming bigas para po talagang matutunan niya na gumawa ng sarili niyang teleseries or any projects dito po sa TV5. And ito nga, no, ito po yung kanyang sa birthday po ni Zombie Toge ay meron po siyang caption, "Dropping my first song single debut 12 PM on my YouTube, Toge Zombie, wait for it." Ayun, tulad ng kanyang ipinangako. So ngayon nga, habang pinapakinggan natin siya, ito po ay inspired para sa mga Pilipinong chinita. Alam niyo po, makikita natin kay Zombie na talagang kahit Nigerian po siya, but still her heart or his heart is talagang nakafocus po siya dito po sa mga Pinoy para makagawa siya ng ganong klase ng song, ano, parang pang international na po siya na kind of music na inadapt niya po yung kung ano yung kagandahan for having a Pinoy culture, ano. And this time ito na nga confirm na dahil isa po sa pinakamalaking sponsors or major sponsor po ng Tape Bulaga na siyang bumubuhay ngayon dito po sa noontime show na ito ay eto na, nakipagsanib puwersa na rin dito kay MVP, no. Big time na talaga siya dahil kung saan kung umaapaw po ang mga advertisers na talaga naman nagbabayad dito po sa TV5 para po mag-place ng kanilang mga ads, no, mas dadami pa kasi nga, di ba, sabi ko sa inyo sa bare months po mas dumadami at mas nagbabayad po talaga ang lahat ng mga advertisers to place their ads with a particular program dahil nga pag bare months it's a buying season, so mas mataas po ang demand, no, ng pag-a-ads ng lahat ng mga produkto. And this time ito na nga, dati po kasi itong si MVP tsaka si Mr. Atong Ang na kinukonsidera as one of the richest person here, which is siya po ang founder ng Petron na product, no. Siya po talaga yung may-ari nun.
At kinukonsidera si Mr. Ramon Ang, not Atong Ang, Ramon Ang as one of the richest person dito po sa Pilipinas ngayon. At kung saan dati po kinukonsider nila yung silang dalawa as rival, ngayon magka-associates na. And this time, magandang balita po ito, lalo-lalo na sa mga programa na meron po ang TV5, tatamaan po sila ng blessing na manggagaling po dito dahil willing po si Mr. Ramon Ang na magbayad ng mas malalaking na to place their yung kanilang yung investment nga matutuloy yung partnership nilang dalawa. And this time syempre tatamaan din po dito ang TVJ. Yan, isa yan sa pinakaantay natin, pinakamalaki na sponsors or major sponsors, which is San Miguel. Yan, konfirmado na po yan. Inilabas na po ng ilan sa mga online news na talagang totoong totoo na ito. At sobrang excited naman ang TVJ para dito kasi syempre pag si MVP kasi, parang feeling niyan mula nung pumasok nga ang TVJ dito po sa nasabing network, mas madami at sunod-sunod na nga yung mga blessing na dumarating sa kanyang buhay. And this time, mas marami at syempre mas sumikat. Biruin po ninyo, diba? Dati hindi naman pinapansin ng TV5 at masasabi natin kulela talaga ang TV5 sa lahat ng mga malalaking network, like ang naglalaban lang talaga or nagka-clash lang talaga na network is ang ABS-CBN at ang GMA7. But this time is nangunguna ngayon, talaga namang lumalaban ang TV5 no sa kanilang mga programa. And blessing in this guys na napunta rin ang TVJ dito po sa nasabing network dahil mas dumadami, talagang masasabi mong big time at mas yumayaman pa itong si Mr. Manny Pangilinan. Abangan po natin yung pasabog nila kasi sabi po dyan sa ilang news na parang may sorpresa daw si MVP dito sa trio. At yun po yung aalamin natin kasi talagang pinaramdam po ni MVP na hindi lang po sila mga talent ng TV5 but of course they are also the co-owners of this TVJ's production. And dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komento po ninyo patungkol sa last update po natin. Ayan, unahin natin ang komento mula kay Julian Nipas. Wow, bagay kay ni Isko, mukhang ring bit tilongges. Promise, tape views nyo sa G sa Gedli. Gusto nyo malalaman, Isko Paulo tape. 28 lang kadiri. Ano yan? Yayaw nyo. Ayaw nyo pa kasi isara show nyo, OMG tape. Anyways, tama naman po sinasabi ni Miss Julia sabi naman po ni yung mga bago nating subscriber at mga bago nating mga viewers sabi ni Jennifer, new subscriber and solid legit Daver Cards here. Thank you for your updates and more power to your channel. Thank you so much. And of course si Jasmine Costales, shout out po, always watching your vlogs. Thank you so much po Miss Jasmine sa palagiang panonood. And sabi naman po ni Mapagmahal, libre promotion na yon kabilang programa. True, diba? Sa pagbibigay natin ng updates patungkol sa kanila, nabibigyan pa sila ng promotion. Sabi ni di ko mabasa talaga. Expectation Fernandez, wala yan kung sino ang kasama. Ang importante ay nakakatulong sila sa mahirap. Huwag nang mag-away-away at magkumparahan. Dapat masaya kayo na maraming may trabaho sa lahat ng show. Tama naman po yung sinasabi ni Miss Expectation Fernandez. Kaso nga lang, kung makikita nyo po kasi yung mga actuation nila, diba? Parang they are trying to, sabi nila, hindi daw nila, nagtrabaho daw sila dun sa tinanggap nila ang offer ng tape, hindi para daw palitan or higitan ang TVJ, kundi para magtrabaho lang. Tama naman, pero kaso nga lang may mga pagkakataon na talagang nagsasalita rin sila against sa TVJ na bagay na natitrigger ang lahat ng mga legit Daver Cards. So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe for more updates. Thank you for watching. God bless everyone.